Paano ba magtanim ng sibuyas? Itong sibuyas na ito, ayan, nasa likod, tinanim ko na siya, okay na, mataba na. So, paano ba magtanim? So, kailangan ang lupa ay mataba. Huwag kayong basta-basta na lang magtanim na walang bitamina kasi hindi talaga tutubo at hindi maganda ang tubo. Parang tao din yan. Pag ang kinakain mo ay hindi maganda, hindi rin maganda ang katawan mo. Ang halaman ganun din. So, kailangan ang halaman ay lagyan mo siya ng mataba na lupa, black soil. Lagyan mo rin siya ng abo kung wala kang pambili na na pang antivirus, abo lang. Tapos, kung wala ka naman pambili ng abono, yung mga tain ng kambing, tain ng manok, tain ng kalabaw, konti lang ilagay mo sa paso, and then maganda na ang tubo ng mga pagkain na halaman. At ito naman ang aking litas, no? Ang nilalagay ko dyan ay mataba na lupa, tapos magandang abono na organic, no? So, ayan, ito naman ang aking litas, no? At sibuyas, bunjing. Sa Bisaya, ano ba yun? Bunjing ba yun? Bujijing? Yung maliliit na sibuyas, anong tawag doon ba? Tapos, nilagay ko rin yan dyan, at yung litas, at yung kumatsuna. At yan na po ang aking pagtatanim para maganda ang tubo, organic. Organic din ang abono, no? Para mas masarap kainin at syempre pag kinain mo yan ay malusog ang katawan at malusog ang katawan ay walang karamdaman. At ito na po ang aking kumatsuna, yung pagkain ni Papay na na gulay. At ayan na po, no, na siya, seedling ko na siyang tinanim. At pinalaki ko na lang at nilagyan ng matabang lupa at mayroong antivirus at mayroong abono organic para maganda ang tubo niya. So, kailangan talaga maganda ang lupa. So, hindi mo na kailangan din bibili kung mahirap, walang pambili, no? Black soil na lupa, tapos yung sa abuhan na abo, plus yung tain ng mga ipot ng manok at kalabaw at yung kung ano-anong mga vitamin kasi organic yan, no? Patuyuin nyo lang yung mga ipot ng manok at kalabaw at yung sa kambing din pala. At ito na po ang aking mga gulay. Thank you for watching.